Paghiganti sa aswang. Isinulat ni na Chantal at Norian Borromeo. Usap-usapan sa baryo ang pagkamatay ng pamilyang Gustavo dahil hindi nila matukoy kung anong klase ng hayop ang pumaslang sa mag-asawa at dalawang anak nito. Ang natirang buhay, ang panganay nilang anak na nakasaksi sa nangyari. Bata, nakita mo ba kung sino ang pumatay sa mga magulang at kapatid mo? Tanong ng isang pulisya sa batang nakaligtas sa krimen. Nakita ko. Mabalahibo. Matatalim ang mga ngipin at matatalas ang kuko. Ang itsura nito ay parang aswang. Napaiyak na wika ng bata na tila ba'y takot na takot ito. Habang ipinapaliwanag sa mga pulis ang kanya nakita. Pasado 12:00 na nang mangyari ang krimen. At sa pagkakataong iyon ay hindi pa malaman ng mga pulis kung maniniwala sila sa bata. Pero dahil sa nakikita nila sa bata na nanginginig sa takot at sobrang dami na ang nagsasabi na may palaboy-laboy na mga aswang sa kanilang baryo. Pero ni minsan ay hindi pa nila ito naaktuhan para patayin. Ang panganay na anak ng mga Gustavo na si Erickson ay nanatiling tulala. Makalipas ng ilang araw na nangyari sa kanyang pamilya. Tila ba, hindi na siya nakakausap ng kung sino man at sa tuwing may humahawak sa kanya, lagi na lang siyang sumisigaw at takot na takot. Sinubukan na ipasok si Erickson sa DSWD dahil wala nang mga kamag-anak ang pamilya niya. Pero dahil sa sobrang lakas ni Erickson, ay nagpupumiglas siyang sumama sa DSWD. Tila naging isang baliw si Erickson. Ayaw niyang iwan ang bahay kung saan pinasok sila ng mga aswang. Nanatili sa isipan niya ang mga pangyayari at walang araw na hindi siya umiiyak. Naawa ang mga kapitbahay nila sa kanya. Kaya kung minsan ay binibigyan siya ng makakain, minsan ay pera para may pangbili siya ng mga gusto niya. Wala namang nagawa ang mga otoridad. Sapagkat sa tuwing tatangkay nilang isama si Erickson, ay sinasaktan nito ang sarili at tila ba gusto niya ding magpakamatay. Lumipas ang ilang buwan ay nabalik sa sarili si Erickson. Napagtanto niya na imbis na sirain niya ang buhay, ay higantihan na lang ang walang awang pumatay sa mga magulang niya at mga kapatid. Gumawa siya ng mga patibong at mga pangontra sa aswang. Naging isang bahay tambalan ang kanilang tahanan. Madaming mga armas, itak at iba pang kagamitan na kayang pumaslang sa mga aswang. Kumuha din siya ng mga kahoy at matatalim na sandata na pwede niyang gamitin kapag nakaharap niya ang mga aswang. Ang galit sa puso niya ang nagsilbing gabay niya para mahanap at matukoy ang pinanggalingan ng mga aswang. Kung anong mga dahon at mga sangkap ang nakapalibot sa bahay nila. Na tila ba nagmukha na itong palengke sa dami ng niligay niya sa bahay. Nakabuo na ng desisyon si Erickson para mahuli ang mga mapanakit na mga aswang. Hihintayin na lang niya na bumilog ang buwan dahil alam niya na sa tuwing bilog ang buwan ay lalabas ang mga uri ng mga aswang at natitiyak niya na isa na dito ang pumatay sa pamilya niya. Dahil sa desidido na si Erickson sa kanyang gagawin, ay bumili siya ng sanggol. Sanggol na pinalaglag ng ina dahil hindi na niya kayang bumuhay ng anak. Malapit lang kasi sa kanila ang bahay paanakan, kaya madali lang siyang nakabili ng sanggol. Naisip niya kasing gawin pain ang sanggol na iyon upang puntahan siya ng mga aswang sa bahay nila. Pagkaraan ng kabilugan ng buwan, ay sariwa pa ang sanggol na kanyang nabili at natitiyak niya na maamoy agad ito ng mga aswang sa kanyang tahanan. At hindi nga siya nagkamali dahil mula sa labas ay nakarinig na siya ng mga kaluskos at ingay ng mga aso na tila ba may mga kung ano-anong nakapalibot sa bahay. Hinanda na ni Erickson ang sarili para sa paghaharap nila ng mga aswang.
Kumuha na din siya ng mga sandata na kinakailangan niya upang mapadali niyang mapatay ang mga mapanakit na mga aswang. Maya-maya lang ay muli na naman siyang nakarinig ng mga alulong ng aso na nanggagaling sa labas at natitiyak niyang nasa malapit na ang mga aswang para kunin sa kanya ang tinatago niyang sanggol. Sinilip niya ang mga aswang sa teleskopyo na mula pa sa gamit ng kanyang ama. At mula doon nakita niya ang sari-saring aswang, may gumagapang at may nasa himpapawid. Maitim ang mga itsura at nanlilisik ang mga mata. Naghahabaan ang mga dila na aniway gutom na gutom dahil sa mga nagtulo ang mga laway ng mga ito. Ngunit, imbis na matakot si Erikson ay naningkit pa ang mga mata nito sa galit. Na tila, sabi na maubos niya ang mga lahi ng aswang. Nananakit at pumatay sa mga magulang niya. Ito na kasi ang pagkakataong mapaghiganti niya ang kanyang mga magulang. Matibay ang pagkakayari ng bahay nila Erikson, kaya hindi basta-basta ito mapapasok ni Numan. Napangisi si Erikson dahil nakita niyang may nakatapak na sa kanyang patibong. Nahulog ito sa balon na may tusok-tusok na kawayan na hindi lang isa kundi dalawa pa. Nagsisigaw ang mga aswang habang nasasaktan dahil nakatusok ang katawan nila sa kawayan. Na maya-maya ay may marinig si Erikson na tila lagabog na nagmumula sa kanilang bubungan. Nang sabayan pa ng tunog sa may bintana. Napalingon si Erikson at nakita niya ang namumulang mga mata na nanlilisik na nakatingin sa kanya. Gamit ang mahabang kuko ay pinagkakalmot nito ang bintana na yari sa salamin. Nagbabaka sakaling mabasag iyon at makapasok sa loob ng bahay. Dahil sa marami namang sandatang nakabang, si Erikson ay hindi man lang nabakasan ng kaba. Mas gusto pa nga niya iyon para isahan na lang ang pagpuksa sa mga ito. Ang sabayang lumusob ang mga aswang. Pumunta ng bodega si Erikson at dali-dali nitong binuksan ang kuryente na kung saan dumadaloy sa buong kabahayan. Naglagay sa may bubong si Erikson at pati sa mga bintana. Kaya naman ang lahat na kuryente dahil mga nakahawak sa bubong at bintana ang mga ilan. Nangangamoy sa ere ang mabahong amoy ng nasusunog na balat ng mga aswang. Kasabay ang maligim na hiyawan ng mga ito. Ngunit isang aswang na nasa ere ang mas malakas ang hiyaw. Dahil nakita nitong ang anak na aswang ay nasusunog. Dahil sa nasaksihan ng ina ng aswang na bumagsak na sa lupa ang wala ng buhay na anak, ay galit na galit nitong sinipat ng matalik na tingin sa Erikson sa may bintana. Bagamat sarado kasi ang bintana ay kita pa rin si Erikson dahil malinaw ang salamin. Umiwas ng lipad ang nanay na aswang dahil naghahanap ito na pwedeng malusutan upang makapasok at salakayin si Erikson. Samantala, si Erikson naman ay bagyang napangisi dahil nag-umpisa na siyang makapuntos dahil nabawasan na niya kahit papano ang mga aswang. Nang maya-maya ay may narinig si Erikson na kalabog mula sa kanilang kisame. Binubutas na pala ng aswang ito at nang naabutan ni Erikson ay huli na siya dahil nakita na niyang nakatayo na sa harapan ang ina sa isa niyang napatay kanina. Nanlilisik ang mga mata nito at galit na nakatingin sa kanya. Agad siyang nilapitan ito at agad siyang sinunggaban. Si Erikson naman ay pinipigilang makagat ng aswang sa katawan. Hawak ang itak na akmasa na niyang ipangtataga na makalmot siya nito sa balikat. Nagkasugat si Erikson kaya naman nabitawan nito ang itak na kanya sanang ipangtataga sa sumusugod sa kanyang aswang. Sinugod ulit siya nito. Naghahanap si Erikson na maipangbabato sa aswang. Nahagilap ng kanyang mga kamay ay ang flower vase na bili pa ng kanyang ina sa ibang bansa. Sumapol iyon sa mukha ng aswang. Dahilan upang magalit ng todo sa kanya ito. Agad naman siyang sinusugod nito nang hawakan niya sa leeg upang hindi malapit nito ang mukha sa kanya. Umapa ng anumang may pananakit si Erikson sa paligid niya. Nang makakuha naman ito ng baseball bat,
ay ubod lakas niyang pinalo sa ulo ang aswang. Talsik ang dugo ng aswang dahil nabasag ang bungo nito. Patay na nang bumagsak sa sahig. Napalingon naman sa isang sulok si Erikson dahil ang kanyang pain na sanggol ay nilipitan ng isang naglalaway na aswang. Kaya naman ay kinuha ni Erikson ang itak at malakas na hinahagis yon sa aswang. Sapul ito sa ulo, dahilan upang sumirit ang dugo at patay nang bumagsak sa sahig. Nang makarinig uli si Erikson ng lagabog ng pinto, alam niya na marami ng aswang ang sumasalakay sa kanya. Kaya naman ay hinayaan niya munang dumami ang aswang sa loob ng bahay. Nakita niyang takam na takam ang mga ito sa sanggol. Nilapitan ni Erikson kung saan na naroon ang sanggol. Sa kanya ito kinuha at tumakas. Sa likod sila dumaan. Nang sa tingin niya na naroon na ang lahat ng aswang sa bahay, ay patakbong dumaan siya sa likod ng bahay. Kumuha ng posporo at iiniskis ito. Dahil sa gasolina na nakapalibot sa bahay nila, doon itinapon ang palitong may ningas ng posporo. Lumiyab ang paligid ng dahil sa pagkabigla ng mga aswang at mabilis na pagkatupok ng mga bagay sa paligid ay hindi na nakuha pang tumakas. Kasabay ng pagtupok ng apoy na habang nakatanaw si Erikson sa malayo ay ang pagkatupok din ng galit at lungkot sa kanyang puso sa pagkamatay ng magulang sa malupit na mga aswang. Nakuha ng ngumiti ni Erikson habang nililisan ang tupok ng bahay. Dala ang isang pala. Inilipag niya ang pala saka naghukay ng malaki at inilibing niya ang sanggol. Inalayan ng dasal at tumingi ng tawad sa sanggol. Dahil naging kasangkapan siya sa pagiganti ni Erikson sa mga aswang. May luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil sa naisipan na hindi sila nalalayo ng kalagayan ng sanggol na inilibing niya ngayon. Dahil wala na itong mga magulang at siya gayon din. Ang kaibaan lang nila ay pati ang sanggol ay pumanaw na rin sa mundo. Lumisan si Erikson sa lugar nila na may ngiti sa labi. Dahil inisip niya na masaya na siya ngayon at kakalimutan na ang masalimutan na nangyari sa kanya sa bayang iyon.